upo ka ng company, kung sino man yung mga tumulong sa'yo in the beginning, syempre gusto mong i-reward sila. Tungkol kasi ito sa stock option, specifically para dun sa mga employee. So kung ang employees na may stock option is rank and file, Welcome to Kwentuhan, Usapang Finance, Bookkeeping, Tax at Iba pa, brought to you by One CFO, your partner in growth. Kung naghahanap kayo ng solusyon sa mga financial challenges na hinaharap ng negosyo ninyo, nandito kami. Makinig, manood as we dive into a specific financial issue, one podcast at a time. You can get answers to mind-boggling finance questions and advice from One CFO's financial experts. Sa dami ng mga negosyante na nakausap nila at natulungan, maraming impormasyon ang maibabahagi nila tungkol sa finance, bookkeeping, tax at iba pa. Welcome to Kwentuhan, brought to you by One CFO, your partner in growth. Good day, everyone. I am Jay Olos, founder and CEO of One CFO, and welcome to episode 8 of our Kwentuhan, Usapang Finance, Bookkeeping, Tax at Iba pa, brought to you by One CFO, your partner in growth. Kasama ko po dito ulit sa podcast na ito ang aking mga kakwentuhan, sina Boss Limuel Cornejo at si Boss Joboy Del Rosario. So, Kamusta, boss? Kumusta kayo mga boss? Okay ba? Ito Long na, weekend? ayos naman, oh. May long weekend ulit. Nakapagpahinga tayo, long no? weekend. Oo nga eh. Ayan. So, Boss Lim, ano bang pag-uusapan natin ngayon, mga boss? Ayun, actually, boss, medyo excited ako dun sa topic natin today, no? Kasi, although medyo technical, tungkol kasi ito sa stock option, specifically para dun sa mga employee. Kasi, di ba, nababanggit yan, especially dun sa mga startups. Laging sinasabi na, pag early employee ka, mayroon kang stock option. So, syempre sa iba, parang nosebleed siya. And ako mismo, I have an idea with stock option, pero yung mga requirements noon and yung mga qualifications, ayan yung medyo vague pa rin sa akin na kung paano. So, yun, kaya medyo excited ako dito, boss. Ayun. Sige. Paano ba natin ito sisimulan? Kasi ako, I'll let you ask siguro Boss Jobs or Boss Lim yung parang ask the first question if ever para we can kick this off. Sige boss, siguro ako muna yung unang magtatanong. Bakit ba uso yung stock option or equity compensation sa mga startup? Ayan. Boss Lim, you wanna answer that or? Sa akin kasi syempre ang importante lalo na sa mga startup, no, if paano mo makikip yung employees mo, specifically yung mga core team member mo. And hindi na kasi uso yung pasweldohin mo sila, bigyan mo ng 13th month pay. Yung stock option kasi or equity compensation, nauso siya kasi importante dahil startup ka, no, hindi mo kaya masyadong mag-compete with those big guys when it comes to compensation. Kailangan ma-attract mo yung mga talents mo, yung mga core members of the team mo, paano mo sila mapag-stay. Syempre, isa sa way nun is yung stock option nga or yung equity compensation na sinasabi. Kasi yung stock option is parang you are offering them ownership of the company, which is dun sa mga big guys na kasi, di ba? Kanila lang yun. So technically, empleyado silang forever. So this time, pagka binigyan mo sila ng options, stock options or equity compensation, yun, parang magkakaroon sila ng tinatawagan nilang skin on the game. Parang mas gaganahan, mas mamahalin yung kumpanya. So, ayun yung nakikita kong isa sa mga reason kung bakit nauso tong stock options. Ayun. Boss Jay, Tama baka yun. meron ka pang Kasi, dadagdag. yes, definitely. Meron din kasi actually yung konsepto ng stock options, matagal na to, no? Na parang na-revive lang siya at maging maingay lang siya ngayon kasi dumadami yung mga startups. Pero ever since, isa to sa mga old finance concepts na in the past, as mentioned nga ni Boss Lim, even yung mga malalaking kumpanya, binibigyan nila ng options, stock options yung mga key executives nila para magkaroon ng pagmamay-ari doon sa kumpanya. Ang swerte ng mga dati na yung mga malalaking publicly listed companies ngayon, no? So kung nakakuha ka ng ownership, kahit maliit lang through stock options in exercise mo, nung nag-list yung company or ngayon nagtitrade na, tumataas bumababa yung value, ang laki na nung gain mo, di ba? So marami akong kilala na inofera ng stock option, yung iba hindi nila in-avail, yung iba in-avail nila. Yung mga hindi nag-avail, medyo nagsisi sila kasi parang pera na naging bato pa. Tapos yung mga nag-avail naman, happy naman sila. It's just a matter of
in-exercise ba talaga nila o hindi, yun. And one of the reasons kasi kaya nauuso ang stock options ngayon is, lalo sa mga startups, is pag nagbubuo ka kasi ng company, this is from a startup employee point of view or startup founder point of view. Pag nagbubuo ka ng company, kung sino man yung mga tumulong sa'yo in the beginning, syempre gusto mong i-reward sila. Part sila nung kumpanya mo eh, no? And since hindi mo sila, yung ibang founders, dahil hindi nila kayang bayaran yung fair market value ng cash compensation ng mga jumo-join sa kanila. Kasi nga, startup eh, wala pang pera masyado, di ba? So, to compensate for, say, low salary, they're giving out equity, you know, in a form of either stock grant or stock options. Pero focus muna tayo sa stock options. So, ayun, kaya siya na nauuso. Pero napansin ko lang, hindi lahat actually na parang garantisado na halimbawa pumasok ka sa isang startup, o-offeran ka na ng stock options. So, kasi minsan may mga startups na wala pang ESOP or tinatawag na employee stock options plan. So, dapat meron muna kasi noon before sila makapag-issue. Yung iba naman, definitely at day zero, wala pang lahat eh, wala pang ESOP even. Ang binibigay nila is to a promise to entitlement or to participate or allocation doon sa tinatawag na ESOP pool or stock options plan pool. So yun, nag-iiba-iba na lang yan sa rango normally sa kumpanya kung hindi ba. Pag co-founder ka kasi talagang meron kang meron kang stocks eh, no? Given yun. Pero kung halimbawa early employee ka, whether you are a pioneering team member or executive na papasok doon sa company na yon, normally ino-opera niya ng mga stock options. Ayan. So, ayun, tingin ko yun yung pinaka-dahilan kasi una-una, just to recap, hindi kaya pa magbayad ng mga startups ng yung parang compensation na same level ng fair market value most of the time. And so, kino-compensate nila through the equity, yung kakulangan, kumbaga. And number two, syempre, pang-motivate din yun dun sa mga magjo-join sa kanila, panghikayat na pag lumaki yung company ito, you'll be owning this. Pag nag-exit tayo, yung ownership mo na yan, mabibenta mo for millions and millions of dollars. So, biglang instant yaman ka na ngayon, no? Pag ganun yung nangyari. So, yun, Boss Jobs. Ayan. Ako boss, siguro sundutan ko kasi maganda yung somehow na-define natin yung stock option, no? Siyempre, ang next question dyan, if na-define mo, paano ba nag-work yung stock option? Kasi may bukod dyan sa stock option na term na medyo technical na nga, meron pang mga term na kadikit yan which is mas masakit sa ilong, mas nosebleed. Meron dyang vesting, may vesting conditions, meron pang tinatawag na strike price, may mga fair value options. So, itong mga term na to, boss, medyo syempre, kunwari ikaw, empleyado ka, binigyan ka ng kontrata or stock options na ganun, makikita mo yung mga vesting na yun. Parang nagno-nosebleed ka eh. So, ano ba yung mga term na kadikit nitong stock option na normally nating makikita? Sige. Papatulong ako kay Boss Jobs sa iba. Maraming terms to eh. Pero unahin na natin muna yung stock options, the definition. By definition, stock option, no? Meron kang option or at your choosing to own a piece of the company or yung tinatawag na shares of stocks. Yan. Kaya tinatawag siyang stock options. So, hindi naman lahat ng companies or hindi naman lahat ng employees din ay nabibigyan or na-offeran ng stock options. Pero pag na-offeran ka, dapat, yun nga, sinasabi ni Boss Lim kanina, familiar ka ngayon. Although, iyan naman yan, i-orient naman sa inyo siguro yan ng HR ninyo or nung founder, no? Ang common terms sa stock options na kailangan mong matutunan, unang-una is yung vesting. Okay? Ang stock options, may strings attached po yan. Kumbaga, syempre, kailangan pagtrabahuhan mo yan bilang ikaw ay empleyado, no? So, kailangan na ipakita mo sa kumpanya, sa mga may-ari ng kumpanya rin na kasama ka nila sa pagbibuild ng company. At normally, yung building ng company, it takes years. So, diyan pumapasok yung vesting. Kumbaga, halimbawa, bigyan ng example, 40,000 shares yung stock options na ino-offer sa'yo. Tapos sabi, it is subject to 4-year vesting. Ano ibig sabihin ng vesting? Yung entire 40,000 na yon, ma-exercise mo lang siya or ma-entitled ka lang fully, magagamit mo lang siya after 4 years. Kumbaga, yan. So, common yan na may 4-year vesting, yung iba may 3 years, tapos iba-iba, depende sa mga startups at sa mga investors din nila. Yung sabihin nun,
kailangan mo magtrabaho at ma-meet yung mga milestones or KPIs mo na isi-set ng mga boss mo and the company. Of course, dapat align sa company goals, KPIs yun, for that entire 4-year period. So, ngayon, yun yung tinatawag na vesting, isa sa mga vesting condition. Pwedeng time-based yung vesting condition na basta magstay ka lang sa company for 4 years, entitled ka na doon sa 40,000 stock options na pinramis sa'yo. Ayan. Meron naman na performance-based na halimbawa, pag na-hit mo yung ganitong quota mo or sales, ganyan. So, yeah, mag-accelerate yung vesting ng ganitong number of stock options mo on year 2, on year 3, mga ganyan. So, yon. So, pwedeng may iba-iba yung vesting conditions. Again, depende yan kung ano yung nandun sa stock options plan ng company. Ayan. Pero very common na meron tinatawag na cliff, C-L-I-F-F, bangin, di ba? Parang ganon. So, bakit? Ano ibig sabihin ng cliff? 1-year cliff ang common. Ibig sabihin yan, yung first vesting ng stock options, ma-entitle ka lang kapag at least nagstay ka sa company 1 year. After 1 year. Bakit? Kasi isipin mo, lalo pa kung bagong empleyado ka, on day 1, magbe-vest na agad. Paano kung di ka ma-regular? Di ba? Paano kung subpar yung performance mo? May probationary period eh. Tapos, lugi naman yung kumpanya doon na parang unfair naman sa kanila na meron ka ng pag-aari na 3 months worth of, halimbawa, yung on that 40K, yung 10K is in 3 months noon, meron ka na, naibigay na sa'yo. Hindi pwedeng ganun, no? So, kailangan naglalagay ng protective clauses like 1-year cliff yung mga startups para after 1 year, syempre naman 1 year medyo ma-assess nila yung performance mo, tumagal ka na and all, pwede ka nang ma-vestan nung 1 year worth, first year worth of your options. Kung based siya dun sa example ko kanina na 4-year plan. Ayan. Siguro yung strike price or exercise price, yan. I let si Boss Jobs naman yung magbigay ng insights on this. Lumalabas to sa board exam, so kayang-kaya ni Boss yan. So, ang intindi ko kasi sa strike price versus sa exercise price, yan. So, yung strike price, siya yung price na available. Yun na yung makikita mong price kapag in-offer na sa'yo yung stock option. Yan. Then, tapos yung exercise price naman, ito naman yung price kapag i-exercise mo na yung stock option mo naman. Yan. Kumbaga, Boss Jobs, ito yung presyo ng stock option. Na kung gusto mong bilhin yung stock, dapat ito yung babayaran mo, no? So, at normally, mga boss, share ko lang, syempre, empleyado ka ng company. Meron kang certain privileges or perks sa pagbili ng shares ng company or through the stock option. Kaya kadalasan, yung exercise price and strike price is below than the usual parang listed price, no? Kasi parang may discount ka na tinatawag. Kumbawa, ang presyo sa pagpumunta ka sa grocery ng isang produkto is 10 pesos. Sa'yo, dahil empleyado ka ng kumpanya, i-offer lang sa'yo, say, ng 8 pesos. So, may 20% kang savings or 20% discount. Pribilehiyo mo yun bilang participant, halimbawa, ng stock options pool or stock options plan ng company. Ayan. So, ituloy ko lang, Boss Jobs, kasi marami nagtataka dito dami nagtatanong, ano yung pinagkaibahan ng par value ng stock? Kasi yung kadalasan ang ini-issue na stocks sa mga stock options na ganito is common stock yung common share. So, definitely po, makikita nyo dun sa Articles of Incorporation ninyo or Articles of Association, doon nakalagay yung par value. Okay? Yun yung parang unang-unang value ng stock ng kumpanya nang in-incorporate siya. Pero syempre, habang ang kumpanya, pagka-establish mo yan, lalaki yan, over time. So, kailangan, yung halimbawa, piso, yung piso pa rin ba? After 4 years talaga, yung value na ng stocks ng company? The answer is no. No? So, kaya dyan papasok yung tinatawag na fair value of the stock. Okay? Ang fair value ng stock, walang problema to mga boss kung ang stock is publicly listed. Kasi kung ano yung current share price, there's that, kumbaga sinasabi nga nila, nakatuck in na doon yung perceived valuation ng market, ng public, doon sa presyo ng stock na yon. Ang problem is sa mga private companies. Paano binavalue yung common stock para sa mga private companies? Like yung mga startups na hindi pa nag-list, no? Private company yung mga yan. Dito papasok mga boss yung mga tinatawag na valuation techniques na katulad na, like sa US, may yung
provision 409A ng Internal Revenue Code nila doon. Kaya doon nanggaling yung term na 409A valuation. So ang 409A valuation determines magkano talaga yung fair market value ng common stock, including yung stock options ng isang kumpanya. Required yun kasi sa US kasi parang sinasabi doon na at least every year dapat magkaroon ng 409A valuation, especially sa mga startups, para malaman na hindi ba watered stock yung another technical term. Yan hindi discuss na yun. So baka naman sobrang binababa mo yung value ng stocks mo. Syempre ang mata ng tax authority, hindi lang ng BIR natin dito, pati doon sa ibang bansa, is that baka na-undervalue mo yan, pero ang totoo may gain ka na pala dyan. So para fair, i-require namin kayo mga private companies na mag-perform ng fair market valuation of your common shares. At normally mga boss, ang mga nagpe-perform ito third party. Yes. Third party, hindi pwedeng yung board Sarili o mo. ikaw mismo yung magva-value, mahirapan ka doon kasi i-audit ka eh, no? So yun. So yung mga maraming methods, hindi ko na i-discuss baka masyadong maging technical. Pero basically ang pinaka-goal niya is yun nga, to determine magkano yung value talaga ng common stock. So yung piso kanina na par value, posibleng ang fair value na talaga niya ngayon is 10 pesos, no? Lalo kung yung kumpanya naman nag-grow from the time na in-incorporate. Pero kung di ko lang, wala pa naman ako nakita ang ganun na parang ang par value is 1 peso, tapos ang fair value is nasa 20 cents na lang. Siguro kapag sobrang bankrupt na yung company, Palugi. pwede ganun. Palugi na. Oh. Pero for startups, very madalang eh. Very madalang. Wala pa ako nakita na binenta or in-acquire sila less than their par. Unless talagang fire sale, no? Pero so far wala pa ako nakitang fire sale na scenario na binenta ng mas maliit. So yun. Dito ba sa Pilipinas, parang walang ganung re-require si si BIR? Parang so far boss, parang wala Sa capital gains tax narinig. calculation, parang sinasabi lang nila dapat may magkano yung fair value, di ba? Actually boss, sa capital gains kasi minsan mapapansin mo, ang binabasehan nila yung audited FS. So, syempre, yung retained earnings mo, i-consider Mm. nila, tapos i-divide dun sa number of shares. So, Mm. technically, lalabas yung fair value. Or yung tinatawag mo. Parang ngayon yung magiging fair value. Historical Tapos, book value oo, per share. Oo. parang ganun. Then, babangga mo sa par value. Doon, yung difference nun, yung gain. Ayun na yung tinitreat natin as parang fair value na at gain na ng company. Oo. Oo. Okay. So, well, that's good to know kasi makakatipid kung halimbawa, laki na pala talaga ng totoong value ng stocks mo Company. tapos nagbenta ka, in-acquire ka, di ba? Hindi, madideclare pa rin yun, boss. Kasi lalabas yun doon sa documents na magiging basis naman ng taxes. Yes. Kapag in-exercise mo kasi yung, mamaya pala, sa taxation part yan, i-discuss natin yan. Ayan. Ayun. So ako naman magtatanong mga boss, ang ganda ng usapan natin ngayon halimbawa, kung ikaw ay startup employee, gugustuhin mo ba ang stock options or cash compensation na lang at bakit? Siguro, tanong ko muna kay Boss Jobs. Ayun. So, kung ako papipiliin, boss, parang mas gusto ko yung stock options kasi technically, since employee ako ng company, so parang ito yung magiging motivational para sa akin. Kasi, syempre, depende sa magiging performance ng company, depende syempre sa magiging performance ko as employee, pwedeng tumaas yung value. So, baka mas mataas pa yung maging value niya kaysa sa cash compensation. Kasi syempre, 'di ba, patagal ng patagal din bumababa naman yung value ng pera talaga. So, yung piso ngayon, baka ay yung 100 pesos dati, ang laki na nabibili pero ngayon parang konting-konti na lang yung mabibili mo sa 100 pesos yun. So, since yung kung maganda yung nagiging takbo ng company, mas tataas yung value. So, doon ako sa stock option, boss. Ikaw, Boss Lim. Ako boss, syempre general answer is dapat may stock option. Pero syempre, depende pa rin yung difference nung pinag-uusapan. Ano ba yung cash compensation plus stock option versus sa cash compensation lang. Tapos saka ako na lang siguro kukumputin lang kung ano yung mas favorable sa akin. Pero generally ang unang sagot without the numbers is syempre yung may stock option kasi lahat naman tayo, I think siguro lahat naman makaka-relate no at some point of your time gusto mo magkaroon ng negosyo. And it's a one way of having a business kahit maliit na part lang. Kasi yun nga nasabi na naman sa discussion natin, lumalaki yung value niya. Kasi 'di ba, lahat man ng nagtatrabaho at the end of the day pag nag-retire, sasabihin,
para ma-sustain yung buhay, kailangan magnegosyo. So, ito na yung parang easiest way mo na makapasok sa isang negosyo, although maliit lang yung share mo, pero at least alam mong yung e-effortan mo na company, pagka lumaki siya, somehow mako-compensate ka din nung effort and sacrifices mo and dedication dun sa company. So definitely malaking bagay yung stock options para sa compensation package ng isang empleyado. Yes, oo, parang ano naman kasi pinagpaguran mo 'yun no. So dapat may konting basbas ka naman kung sakasakaling maambunan ka man lang kapag lumaki na yung kumpanya. Halimbawa, may opportunity na to cash in. Ayan. So it's a life-changing moment. Maraming tayong mga nakitang ganyan na like yung mga early employees ng Facebook. Yan, 'di ba? So nung nag-IPO sila, parang wow, yung naging USD millionaires guaranteed yung mga yon. Kaya yung iba sa kanila naging investor, yung iba nagtayo ng sariling startups nila, yung iba naman syempre nakabili na ng mga bahay and all. So okay sila, ayan. Ako naman, ang take ko dito mga boss, if I may share, is ang advice ko po is determine kung nasang stage ka ng buhay mo. Kasi kung bata ka, laging sinasabi, grab the opportunity nga, yung sa The Finance Story na i-feature ako doon sa article sa Dubai. Nung interview ako doon, ang sabi ko, if you have if time is on your side, meaning to say kapag bata ka pa, huwag mong isipin agad kung yung malaking sweldo. Kung ino-offeran ka ng equity, why not? Kasi time is on your side eh. So definitely you can stay long for in that company, and as that grow, minsan 4 years lang naman yan. Stay ka lang ng 4 years, 5 years, fully vested na. Tapos exercise mo, owner ka na ng company. After nun, pwede ka nang umalis. Na may pag-aari ka na doon sa company na yon. So pag mag-exit man yung company na yon, mako-compensate ka. I mean, meaning to say, magkakaroon ka rin ng exit pag may option kang ibenta yung share mo and that kapag may opportunity, no. Ayun. Ngayon, kapag medyo thunders ka na, may family ka na, at alam mo parang mas importante sa yung cash compensation, you can also do so. Pero normally, kapag nasa ganyang stage ka na, mga nasa siguro late 30s, 40s, 50s ka na, ang assumption is medyo senior management position ka na, tenured ka na. So, hindi rin may iwasan na o-offeran ka ng ownership through stock option or equity compensation sa company. Kahit maliit lang, tanggapin mo pa rin. There's no harm in accepting that, no. Pero ang experience ko mga boss sa mga hinahire, baliktad nga eh. Siguro kasi pag yung mga matured na, yung mga senior na, they know the value of stock options. So they are really wanting to be owner of the company through the stock options. Yung mga bagets naman, talagang they want the kumbaga cash compensation, high salary, parang ganon. So yung isa, I mean, wala na siyang advantage of time, pero gusto niya yung stock ownership. Yung ironic eh. Yung isa naman may advantage of time, pero mas gusto niya yung cash. So minsan may mga ganung dynamics. So ayun, some considerations lang that for me personally to answer that question. So ayun. Kayo mga boss, baka may mga questions pa kayo on stock options or insights? Ako boss, meron pa akong tanong. Okay, boss. Kasi kanina nabanggit natin yung exercise price. So, since hindi ko pa naman siya talaga na-experience kung paano siya na-exercise. So, gusto kong magkaroon ng idea kung paano bibilhin ng empleyado yung stock option na yon at exercise price kung wala naman siyang extra cash. So, saka binabayaran ba talaga yun? Or sa paper lang siya pinapalabas? Sige boss, or do you want to answer that? Cash deduction, advance. Yun, correct mo na lang ako, Boss Jay, no? Pero ang pagkakaintindi ko kasi dyan talaga is babayaran. Kasi kaya nakalagay na stock options. Dahil binibigyan ka ng option ng kumpanya at a discounted rate na mabili yung stocks nila. Dahil nga, kinoconsider ka nila as valuable employee. Pero syempre, sa panahon ng exercise na pwede mo nang exercise yung compensation or yung stock option na yun, hindi naman maiwasan na wala kang pera. Pero ang alam kong ginagawa dyan is nagkakaroon ng agreement between the company and the employee kung paano siya masisettle. Pwedeng through deductions sa iyong sweldo or kung ano mang mapag-agrihan nyo na na hindi mahihirapan yung empleyado, magsasacrifice yung buhay niya dahil lang sa pagbili nun. Pero yun nga, pagka nag-decide siyang i-exercise yun,
may mga terms and condition naman na binibigay ulit yung company para mabayaran siya. So, yun ang pagkakalam ko, Boss Jay. Yeah, tama. May mga ganun ang companies na parang part ng cash compensation, parang sinusubi nila papunta doon sa parang sinking fund para ma-exercise yung option. Kasi isipin mo nga naman, sa example ko kanina, kung 40,000 shares yan at ang strike price mo sabihin na nating $1 or that's $40,000. So roughly 2 million pesos yun. So kung simple empleyado ka lang, after 4 years wala ka pa ring 2 million pesos pero gusto mo nang i-exercise, normally ang ginagawa ng iba, mangungutang sila na para lang ma-exercise, ayan, through personal loan sa bangko or sa mga kamag-anak, kaibigan, ganyan. Kung hindi sila nag-avail din. Kasi minsan, may certain, pwede kasi yung deductions na sinasabi ni Boss Lim kanina, kahit after 4 years, baka hindi pa enough eh. So baka may gap pa talaga para ma-fully exercise nila. So, ang mga nakikita ko mga boss, meron din namang option na may other companies that are providing financing sa mga employees na may stock options. Pumapartner sila doon sa startup. Parang gano'n. Parang, ako yung, actually mga parang fintech din yun eh, na category. May mga startups na gano'n. Na, startup A, ako si startup B. Ang trabaho ko is, nagle-lending ako, parang gano'n, sa mga empleyado na gusto mag-exercise ng stock options. May mga nakita na ako at nakausap na akong gano'n eh. Na ako yung magpo-provide ng liquidity para doon sa empleyado para ma-exercise niya yung options. Yung iba, ginagawang collateral is yun din. So, yung iba naman parang pwedeng convertible into parang warrant eh. Stock warrant yung dating na kung wala silang recourse, no? Pero normally may recourse naman yan, parang it should be backed up by the company. Yung ibang startups naman, they are providing part ng raise nila is to give liquidity. Minsan, sa mga early employees nila na may fully vested na. Ayan, sila Carousel, sila yung mga early employees nila, I forgot kung anong stage ng funding nila yun na in a way, nagbigay na sila ng liquidity sa mga early employees. Kaya happy yung mga naging early employees nila. So, ayun, di mo kailangan mangutang. Minsan yung startup mismo, yung magbibigay ng liquidity sa'yo. Depende yon, pwede siyang part of course, need to be agreed kung sino man yung magiging lead investor mo for the next funding round. Pwedeng ganun eh, magano ka ng pool coming from the fundraise amount that will be given to these employees para ma-exercise din nila at mauna nila yung ownership. Or parang bibilhin sa kanila pabalik yung shares na yon. Pabalik siya sa option pool. Pero yung employees, in essence, parang umexit na. Nagkaroon siya ng exit amount. Ganyan. So, yung iba, although ito yung common sa mga na-acquire na or na-IPO, minsan, mga boss, hindi na sila nag-exercise eh. Kasi halimbawa, mag-IPO yung company. Siyempre, pag ang IPO price niyan, definitely, mas malaki yan doon sa strike price. Okay? So, ang ginagawa, yung difference nung exit amount, yung say IPO price, minus the exercise price ni employees, yung gain na yun yung napupunta sa employee. Kumbaga, binili siya through IPO. So, hindi na nila kailangan maglabas ng pera, yung neto na lang yung marireceive nila. Of course, minus taxes na yun. Ayan. So, isa pa pong problema pala yun. So, ito yung mga naging problema ng mga nangutang. So, beware po sa mga listeners natin. Maraming na-bankrupt din ng mga employees na nangutang para bilhin yung stock options nila. Why? Because na-overlook nila yung impact ng taxes tsaka ng interest. Kasi nga naman, kung sa example ko kanina, say, magkano yun? $40,000 yung kailangan mong ilabas na pera. So, mangutang ka lang ng sakto, $40,000. May interest yun. No? So, dito sa Pilipinas, kung mga personal loan yan na mga tenure is mga 3 years, tingin ko mga sa 40% effective interest niyan eh. So, hindi lang talaga $40,000 yung inutang mo. So, saan mo kukunin yung pambayad ng interest ngayon? Yung binili mo is shares of stock. Illiquid yun. Kahit ibenta mo yun sa iba, hindi mo magagawa. Hindi naman siya publicly listed eh. And you are also parang barred from doing that. Nandun yung kadalasan sa stock option pool agreement. Ayan. Or stock options plan. So, yun. May mga, you can Google it. May mga ganong, sa Silicon Valley mostly, mga nangyaring ganon eh. In the past. Ayan. Now, so yun. Mas maganda kung ako personally, kung wala namang expiration yung
Iba-iba kasi yan na merong nag-resign ka. Bibigyan ka ng say 30 days to 40 days or even 60 days to exercise yung na-vest na sa'yo na shares. I would suggest, kung makikita mo naman yung company na upon your resignation is maganda, then is ano mo, kung kaya mong i-cover, i-exercise mo yung stock options mo. Sayang din yun di ba? Ayun. So in short mga boss, you can, as long as na-vest na yung shares, you can exercise yung na-vest na, yung portion na na-vest na sa'yo, whether mag-stay ka sa company or mag-resign ka later on. So ayan. Sana ang dami kong sinabi ulit, pero sana Hindi, nasagot ko maganda yun. nga boss at least nagkaka-idea kami at saka yung lalo na yung mga listeners, no? Kung ano yung mga pwedeng options and yung mga pitfalls, kumbaga. Kasi syempre parang nakaka-excite yung stock options na yan. Pero syempre, yun yan, na-mention mo, na baka sa sobrang excitement nila, napautang na, tapos hindi na consider yung mga taxes, interest, yung mga cost of money. So, imbis na papayaman, pahirap pa ang nangyari. Oo. So, yun. Ako boss, meron akong question. Kasi although somehow nabanggit mo na ng konti, no, pero gusto ko lang bigyan ng diin kasi um, what if yun nga merong isang employee for whatever reasons, pwedeng talagang wala siya or for whatever reasons na meron siya, hindi niya gustong exercise yung stock options na meron siya. Yung inalat ni company na stock options na yun, ano mangyayari doon? Upon expiration or mafo-forfeit kasi yun boss Mafo-forfeit yun, babalik yun sa stock options pool. Hmm. So parang in a way, para siyang petty cash na hindi na magamit yung petty cash, ibalik mo na sa Balik cash. ka lang. Cash in bank, ganun. So babalik lang siya. Although yung, teka, iba ba? Anong ginawa? Hindi, ano lang talaga, babalik sa, mafo-forfeit, Sa tapos pool. mababalik lang siya sa pool. Oo. Hmm. So yun. Okay. Alam ko na-discuss natin to pero i-emphasize lang natin, no? Kasi ang stock options is a form of security. So alam naman natin lahat ng form of security is dito sa mga companies dito sa Pilipinas is being regulated and governed by the Philippine Securities and Exchange Commission or SEC. So I don't know kung sinong pwedeng sumagot pero na-discuss kasi natin to doon sa recent webinar natin with Carta. Shout out kay Saloni. Hi Saloni. Last March. So we are the first partners of Carta here in the Philippines, no. What are the regulatory requirements ba sa nagre-regulate sa stock options? May naalala ba kayo dun sa webinar, boss, na pwede nating i-share? Parang medyo hindi ko na maalala boss. Pero ang siguro ano na lang, general knowledge na lang, pero pwede nyo akong i-correct ko sa. Kasi since stock options yan and magkakaroon ka ng shares, definitely magkakaroon ng issuance sa company. So, pag may issuance, syempre lalabas. Doon sa mga publicly listed, hindi na importante. Pero doon sa mga private, lalabas ka doon sa GI, possible na lumabas ka sa GIS nila, magiging part ka na nung ayun nga, sa GIS nila as owner, kahit maliit lang. So, and syempre, every time na may issuance, may binabayaran dyan mga DST. And kung yung issuance na yon ay from original issuance, definitely, yun, from DST. Pero kung manggagaling siya from another person, magko-compute pa dyan ng gains. So, parang ganon yung mangyayari. So, ayun yung natatandaan ko, boss. Baka meron kayo madagdag. Boss Jules, baka may gusto kang idagdag. Yung nakita ko sa SEC requirements, yan. So meron silang dedicated na cover sheet para doon. Tapos meron kailangan fill-upan na SEC Form 10.2. Yun. Yan. Tapos yung notarized copy ng mga stock option plan, ng mga kung in-exercise yung parang not sure sa term parang report ni HR na in-exercise yung stock option plan. Doon sa yung inattest ni HR or nung sino yung authorized na mag-attest na in-exercise ni employee yung stock option plan. So, isa din doon sa mga requirements yung AFS. So, yun yung parang nagiging basis nila nung value nung parang share. Yan. So, yun naman, boss. Actually, ayun nga, boss ang masasuggest ko, panoorin nila yung I think 8 minutes lang yun na nandito rin sa YouTube yung video natin ng snapshot lang naman yung webinar together with Carta. Kasi nabanggit natin doon yung SEC Form 10.2, kailangan nilang i-rehistro kasi yan. Exemption sa registration pala. Pero they still need to apply or fill out that form para ma-notify sa SEC about that. Tapos,
doon sa taxation part, merong taxation components kasi yan kapag na-vest na sa'yo, na-exercise mo yung stock, and then kapag binenta mo na yung shares mo, syempre another tax na naman yun. Kasi kung definitely, ang assumption dyan is may gain, no? So, ang nagre-regulate naman nun kasi is, ang tawag dito, we can check yung nandun sa RR 13/2022, and also yung ito yung income tax treatment ng equity-based compensation. So yan, mag-google nyo na lang yan. And basically it somehow supersedes kasi yung RMC 79/2014. So yan yung mga relevant provisions or issuances ng taxation authority natin dito sa Pilipinas, which is the BIR, kung paano yung tax treatment ng mga stock options na yan. Even yung mga kamag-anak niya or kapatid niya na restricted share award, stock appreciation rights, restricted stock units. Yung pala mga boss, sige, pag-usapan natin yung stock appreciation rights. Hindi to common sa marami. Pero may mga startups na instead of stock options ang binibigay, stock appreciation rights. So kung maalala ninyo sa financial accounting natin sa P1 yata ito yung empleyado, hindi naman siya kailangang mag-exercise or maglabas ng pera, di ba? Kasi ang mangyayari ngayon doon, hindi siya ownership hindi siya equity settled. Kumbaga, cash settled siya. So, share ko lang ang pagkakaalala ko sa stock appreciation rights. If you are entitled for some stock appreciation right, parang ganun din, may number of shares din. Pero yung value kasi nun will be dependent on the value din na perceived by ng company. Meron siyang pre-agreed na, okay, on your first year, pwedeng ganito kadaming stock appreciation rights yung bibigay sa'yo. And then kapag na-meet mo yung ganitong conditions, say after 4 years, at nag-exit ka na, tapos umexit din yung company, ito yung cash na marireceive mo. So wala kang form of ownership sa company, pero may liability sa'yo yung company. Pwedeng ganun. Tama ba? Yun yung pagkakaalala ko Cash settled siya Alam ko rin boss, cash settled, pero in reality hindi ko pa na-experience paano siya na-execute. Pero ang alam ko may mga ganyan normally, yung mga multinational company kasi publicly listed na sila. Yes. Then part ng compensation nila na meron ng parang provision tungkol dun sa appreciation right. Yeah. So yun. Go boss. Go boss. Mag-share pala ako boss kasi 'di ba yung napag-usapan natin yung tax kanina. So marami palang klase ng taxes yung related dito sa stock option. So for example, yung stock option is binigay natin kay employee without any consideration. Nangyayari ba siya? Yung parang binigyan mo na siya ng stock option, ma-avail niya, tapos hindi na kailangan magbayad ng employees. Parang ganun. Pag malakas ka sa founder, charot, joke lang. Hindi ba parang kapag form ganun, ng boss, equity compensation yun, boss? Pag gano'n kasi parang parang binigyan mo na lang siya ng stock ownership. Parang walang vesting conditions. Oo. Parang magiging shareholder siya automatically. Pero since di ko nga alam subject ba yun sa sa donor stocks kaya? yes, boss. So Ayun. pag ganun yung nangyari, hindi siya masasubject sa capital gains tax. Gains. So it's subject naman siya sa donor tax. So Walang lusot kay lusot. BIR. Yan. Tapos, Feeling ko nangyayari siya para sa kamag-anak Siyempre, normal yung bigayan ng shares Oo, galing kasi sa mga kamag-anak. ang alam ko nga diyan kapag lalo kapag galing siya sa sa ang tawag dito. Ewan ko kung yung issued na share tapos tinilipat lang. I think I assume merong i-require din somehow na clearance si SEC from the BIR para ma-fully transfer doon sa new recipient yung shares na. Tama ba, Boss Jobs? yes, boss. Yung mga binayaran taxes, so kailangan din siya para maka-release yung e-car. E-car. Pero tingin ko, minsan siguro parang binibigyan nila ng quota yung employees. So pag na-reach yung ganyang quota, so siguro sa kanila binibigyan ng shares na hindi na kailangan magbayad. Pero tama ka, Tapos, nangyayari yan sa kamag-anak Anyway, sige Boss Jobs. Tapos iba din yung tax sa part naman ng employees. So kung ang employees na may stock option is rank and file, tapos yung exercise price is mas mababa compared dun sa fair market value price. So nagkakaroon ng difference. Yung difference parang nagiging income or gain ng employee. Empleyado. Yan. So yun naman. Sino may babayad subject nun? Si empleyado? Oo. Para siya nagiging gain ni employee na papasok siya as part ng taxable income ng employees. Masasubject sa withholding tax.
on compensation. Pero kung isipin mo yung fair value option dito sa fair value price, normally binibase lang ni BIR sa audited FS, no? Yung recent. So, tas i-compare niya dun sa how much nabili ni employee. Then yung difference nun ay yung gains or loss. Definitely walang loss dapat. Yeah. Hindi mo Ang papayag masakit yun, pala no? dun kapag managerial position. So, May FBT pa ba yun? yes, boss. Pag managerial position siya, yung gain na yun, subject na siya sa FBT, hindi na sa withholding tax on compensation. So, kasi sobrang laki ng FBT. Oo, gross up kasi yun eh. Ayun. Pero parang may nabasa akong may change. Yan na ba boss dun sa RR 13 2022? Parang merong dun may inamend na part ng FBT yata. Yun yung sa boss, para sa mga shares na hindi traded sa stock exchange. So, iba pa yung treatment kapag yes. siya sa stock exchange. Yung Pag listed publicly naman listed. yung mga companies. Okay. Ayun. So, actually, hindi na di-discuss to kahit sa mga, especially yung taxation locally. Marami tayong mga founders or even mga auditors nga na they're not even informing yung mga startups on the taxation part nitong mga to. So, hindi naman siya, well, kasi siguro, ito nga, free advice na itong binibigay natin no? So, very valuable to kung i-consult nyo to with lawyers or even mga tax accountants. May presyo na agad ito. But now, we're giving it for free in this podcast. So, ayun. Ako siguro, ang last sharing ko na lang is, kaya pa tayo nag-discuss ng stock options, pero hindi natin na-discuss kung magkano ba usually, ilang percent ba usually yung stock options pool na kinukuha from the entire pie. Halimbawa, tayong tatlo, we form a corporation, and then sabihin natin 33.33% tayo, hati-hati, no? Divided equally sa ating tatlo. Ang nakikita ko kasing common na percentage ng stock options pool or ESOP pool, mga boss, is naglalaro ngayon sa 6 to 15%. Minsan can go as high as 20%. Depende na lang sa founders, depende rin sa kumbaga setup ng company nila in terms of HR, in terms of their human resource or employees, kung sobrang dami, lahat ba yung bibigyan nila or hindi. Ayan. So, ibig sabihin, in that scenario, say, we allot 10% for our option pool. Lahat tayo, madadilute tayo by 10%. Yung 33.33% natin, times 0.9% na lang yun. Yun na yung bagong owned natin. Kasi parang nag-carve out tayo para sa stock options pool. Oo. Kaya, kung kayo po ay nabigyan ng stock options allocation sa company or startup niyo, don't forget to thank your kumbaga mga boss niyo, yung mga founders niyo, because nanggagaling po sa kanila yon, binibigay nila sa inyo. Hindi nanggagaling sa investors nila per se. Galing yun sa kanila. So actually, nagbe-benefit din kasi ang investors nila kapag may option pool na sinet up. Parang discount kasi yun mapapamura yung investor nila in terms of valuation. Kasi instead of they buying for a certain amount yung 100%, pag merong stock options pool na 10%, parang 90% na lang yung ng purchase price yung kailangan lang bayaran to get into the company, because yung 10% stock options pool naman yan So mas mapapamura sila pagdating sa ganun. Ayan. Kaya mapapansin niyo, just to give also some tips then, every funding round, common discussion with potential lead investors, yung how much allocation to the ESOP pool will be needed. So, part yan lagi ng term sheet. Isa yan sa mga major provisions or major terms na nandoon sa term sheet na binibigay doon sa mga startup founders. Ayan. Actually, marami pa tayong topic na pwedeng pag-usapan mga boss, pero wala nang oras So, ayun. Anyway, sobrang salamat Boss Jobs and Boss Lim, no? So, mga kakwentuhan, maraming salamat po. Of course, maraming salamat kay Boss Lim and kay Boss Jobs. Sana po may natutunan kayo sa ating episode today tungkol sa stock options para sa inyong startup or sa inyong small business kung nagbabalak po kayo. Ayan. And of course, boss, isingit ko lang na huwag nilang makalimutang mag-subscribe at saka i-press yung notification bell para updated lagi sila dun sa mga tinuturo natin or mga napagkukwentuhan nating mga topics tungkol sa finance, and baka makarelate sila sa mga business nila. And again, this is
Kwentuhan, Usapang Finance, Bookkeeping and Tax at iba pa. Brought to you by One CFO, your partner in growth. Yon. So see you sa next episode mga kakwentuhan. Ciao. Thank you, boss. Thank you. Thank you, boss. Thank you.